po niya ay missing. Kailan ito naging missing, ate? Sorry. April 18 po. April 18. Buhay pa. Kaya lang palipat-lipat sila ng lugar. And then, may tutulong daw sa inyong babae. Yan. Pero ito, mahirapan tayo to locate the area. Bakit? Kasi ang Ace of Flower is travel and distance. So, ang ibig sabihin po niyan, mother, palipat-lipat sila. Yung mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa bungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Siguro, desperado na ang iba sa resulta sa investigation. Kaya doon sa kilalang manghuhula na si G. Costura, lumapit ang mga ilang kamag-anak. At ito, nakita ko, mga 4 na taon nakalipas. Napansin niyo sa sinabi ni G. Costura na buhay pa umano, palipat-lipat. Ito'y taliwas naman sa sinabi ng saksing si alias Tutoy na tapos kinuha sa itinuturo niyang pulis, ang iba'y itinapon doon sa Taalik. At batay din sa hula 4 na taon nakalipas ni J. Costura, sabi niya, may tutulong sa inyo, babae. Lalaki naman si Totoy. Tinatalakay natin ito mga kapatid dahil una, makita natin may rosary si J, may ilang mga santo si J. Pero alam nyo ba, mariing ipinagbabawal sa simbahang Katoliko ang paglapit sa mga manghuhula. Catechism of the Catholic Church 21:16, 21:17, at maliban dyan, sa Bible, ipinagbabawal din yan. Deuteronomio Kapitulo 18, 10-14, na sinasabing, sino man sa inyo'y huwag magsunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. O, nasa Biblia yan. Pero marami siguro hindi alam na maring ipinagbabawal yan kahit sa Biblia. Kaya sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. In 1 year, Isabong gives government billions. Ibalik ko lang ang mahal namin sa buhay. Nagulat ang karamihan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte na idinawit ng DOJ sa mga nawawalang sabungeros. Ganito na kapayat ngayon. Yung braso ko daw ay doble ng braso niya. So, 2 braso daw niya yung isang braso ko. Pumayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. Ganito siguro siya kapayat nung binata pa siya. Oo. So, laki ng pinayat niya. So, kung ito yung braso ko, doble ma. So, doble is kalahati nito. Kalahati na lang nito ang braso niya. Isa namin nilalatag yan. Nilalatag pa namin ng maayos. Sabi ko nga, case build up yan. Hindi naman basta-bastang paglabas ng testigo, ito na yung korte at may hatol na, hindi gano'n. Ayon kay DOJ Secretary Boyeng Remulla, na posibleng ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may kaugnayan sa mga nawawalang sabungeros. At kung totoo man ito, ilan na kaya ang naitapon sa Taalik na hindi nabigyan ng hustisya? Noong April 2021 hanggang Enero 2022, sunod-sunod ang pagkakawala ng mga sabungeros
sa iba't ibang panig ng bansa. At ayon kay Secretary Buying Remulla, may kaugnayan umano ang pagdukot sa mga sabungero sa kampanya kontra druga. Ayon naman ni VP Sara Duterte na hindi na nila ikakagulat ito na talagang idadawit ang kanyang ama na nakukulong ngayon sa Netherlands upang sisirain umano sila. Okay siya. He's in a good mood today. Mag-isa lang ako bumisita kasi gusto ko ng one-on-one sa kanya. And yun. So, ang discussion namin, binalitaan ko siya at sa mga missing sa Bungeros case. And then, ang sabi niya, and then sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing sa Bungeros case. So, sabi niya that is preposterous. Yes. That is preposterous. Mananagot kaya ang nasa likod at ang gumagawa nitong karumal-dumal na krimen? Mabigyan kaya ng justisya ang mga nawawalang sabungeros? Kayo, sang-ayon ba kayo na ihinto na sa ating bansa ang lahat na uri ng sugal? Sugal lang naman yan. Madalas natin itong marinig na palusot. Tila ba maliit na bagay na walang epekto sa buhay ng karamihan. Ngunit kapag tinitingnan ng mas malalim, lalo na sa ating panahon ngayon, ang isyo ng sugal, waiting man, online casino, online sabong, ay hindi lang ito personal na bisyo. Ito ay sugat sa moralidad, pasanin ng lipunan, salo ng ating pamahalaan. Sa likod ng bawat sugalan ay may mga opisyal umano at mga politikong pinasusukulan upang magbulag-bulagan at magkunwari wala silang alam. Sa ganitong paraan, pinalakas nito ang kultura ng katiwalian. Grabe talaga ang epekto sa sugal kahit sinabi itong legal pa, no? May mga nawawala at merong mga lumapit sa manghuhula na maring ipinagbabawal. Siguro hindi alam ng karamihan na bawal ang paglapit sa mga manghuhula. Nasa Biblia yan. Kaya kung naniniwala kayo, Deuteronomio 18:14, kung Katoliko kayo, nasa Catechism of the Catholic Church 21:16, 21:17. Pero siguro sasabihin din namin alam sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Atin mo nang sisilipin, di ibig sabihin na pinopromote natin ito dahil ipinagbabawal talaga ito sa simbahang Katoliko, yung paglapit nila sa manghuhula. Mga 4 na taon na ang nakalipas. Lumapit sila, nawalan sila ng miyembro sa pamilya, may kaugnayan sa online sabong. So, ang nilapitan nila, kilala naman si J. Costora, no, sa bilang manghuhula, and open daw ang kanyang psychic ability. At alam nyo naman na ang turo ng simbahang Katoliko, ang psychic ability ay hindi yan sa Diyos. Psychic ability is the ability to communicate evil spirits in the preternatural world. Kaya kailangan masarado. So ito ang bahagi, mga kapatid. Anak po niya ay missing. Si J. Costura, na kilalang manghuhula, sabi niya na sa kanyang vlog ito, sabi niya, una, pinakita ko dito, di ibig sabihin pinopromote natin ang paglapit sa mga manghuhula. Reaksyon lang natin, 4 years na ito nakalipas na lumapit pala. May mga lumapit. Hindi lang ito na pamilya, meron pang ibang pamilya na lumapit. At dito kasi, sabi niya na kailangan isa sa kanila ay buksan umano ang third eye.
At pag mabuksan na niya ang third eye, di na umano yan masasarado. Una, maaring masasarado yan sa simbahan, pero kailangan na willing din na isarado. So, at mamuhay sa kabanalan, mamuhay sa estado ng grasya. Okay, so ito, lumapit sila, nawalan sila ng anak, miyembro sa pamilya, 4 na taon ang nakalipas. Lumapit sila kay G. Costura. Kailan ito naging missing, ate? Sorry. April 18 po. So sabi ni Jay, kailan ito na wala ate? So sabi April 18. 4 years na ang nakalipas ha. Buti na lang di sinabi, pumunta nga kami dito para magpahula. Pagkatapos nagtanong ka sa amin kailan nawala. Okay, tuloy. April 18. Ano na ba tayo ngayon? So, isang buwan na mahigit. Okay. 36 days. So, year 2025 tayo, 4 na taon nakalipas. So, nasa year 2021 ito, yung pagputok talaga sa mga nawawala na mga sabungero. Ayun. Okay, kalma ka lang po, nanay ha. Pagbasa So, titingnan natin sa kung ano ipapakita ng mga card, mariing ipinagbabawal. Ulitin ko sa lahat ng mga Katoliko, mariing ipinagbabawal sa simbahan ang paglapit sa mga manghuhula at ang card reading. Okay? So, Mother, gusto ko lang ipaalala sa inyo na you are the one who picks your card, ha? Kayo po ang tatay. So, yun. Nagbasa na siya. Ito. Hindi. Titingnan natin, ha? May nag-utos. Makita natin, may rosary pa si G. Costura, no? Kaya nga, ang mga Katoliko, lalapit talaga. May mga santo, o lalapit talaga. Dahil para sa kanila, isa Katoliko lang pala ito. Dahil may rosary, may ilang larawan ng mga santo, kaya makapaniwala sila na ito'y may kaugnayan lang sa Katoliko. This is a king. King is a power. He has a power. So binasa niya ang card, may nakita silang king. Ang king ay powerful. Sino kayang tinutukoy yan? Iyon kaya ang sinasabi nilang si EE? Tingnan natin. May konti silang perang dala. Hindi naman gano'n ka laki yan. Ulitin ko, pinakita natin ito dito, di ibig sabihin na sumang-ayon tayo, kundi nag-react lang tayo batay sa video. 4 years na ang nakalipas nang ginawa itong paglapit nila sa manghuhula dahil sinabi kasi dito ni J. Costura na isang manghuhula na sila'y buhay pa, palipat-lipat lang. No? So, ito'y taliwas sa pahayag ni Dondon. Katatlo. So si nanay ang nagkuha sa braha at di pwede daw na siya ang buksan ng third eye dahil siya ang kumuha sa braha, dapat iba. Yung kasama naman ni nanay dito, pinakinggan ko kanina, siya umano ang magpabukas sa third eye pero bukas na umano ang third eye at katunayan, sabi niya, ang daming nakikita ko nasa loob ng room na ito. Kusa naman eh. May CCTV kayo nakuha?
Pwede kong makita. Ay, nasa nakapal na. Ay, nandito pa, meron siya. Patingin nga po. Kasi nagulat ako kusa. Patingin nga po. Ano na lang Ang po, dalawang, yung ano na lang po to, nung nabalita na po sa TV, nabigay na namin. nabilita ba to sa TV? Opo. So, yun. Di niya nahulaan yata na nabalita na pala ito sa TV, no? So, yan. Tuloy natin. Teka pa, hanapin ko na. Sir, masaya ba? Hanapin mo nga Nasa iyo? nasa akin. Nandito rin yan, hanapin ko na. Tingnan mo sa file ni, Hindi, kay Ryan yun. Madali. Saan sila dito? Ano po yung nakapost yung Ayan. Tiningnan pa ni Jay ang balita kaugnay sa mga pinagdadampot na mga missing sa Bungeros. At ito'y isa sa mga pamilyang lumapit sa kanya. May pangbiyaheng naganap. Ayan. Binasa na naman sa pamamagitan ng kanyang braha. Ulitin ko, hindi ibig sabihin na sumang-ayon tayo sa tinatawag na okultismong paraan sa paglapit sa mga manghuhula. Pinakita natin ito para mag-react tayo sa paglapit mismo. Una, ipinagbabawal yan sa Biblia at sa katikisim ng simbahan. Yun. Buhay pa. Kaya lang palipat-lipat sila ng lugar. So yan, nabasa niya, buhay pa daw. Kaya lang palipat-lipat sa lugar. Sa investigation, lalo na sa mga may nakulong kasi at nagiging isa sa mga witnesses doon sa Senate hearing, yung ilan umano pinipili sa security. Magpili kayo. Papatayin kayo o kakasuhan kayo. So, mas pinili umano nila na kakasuhan sila. Pinagbintangan daw umano silang nanyopi sa sabong. So, mas pinili nila na kakasuhan sila. Kinasuhan sila, pero ang kaso nila ay kaugnay sa drugs. Yan. Pero, ang sabi din ni alias Tutoy, yung si Dondon na right hand ni Atong Ang nagpakilala, meron nga nakita natin sa Senate hearing na nandyan talaga si Dondon kasama, hindi pa tumitiwalag kay Atong Ang noon, no? Sabi ni Dondon na mga pulis daw ang na-assign na kunin, saan ba yun dito. Ito siguro. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa bungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan. Iyon. Yun ang sinabi ni Dondon, no? So, ngayon, paano masasabing buhay pa sila, palipat-lipat lang? Ano yan? Kidnap o ransom? Tuloy natin. And then, may tutulong daw sa inyong babae. So may tutulong daw sa inyong babae. Iba naman ang lumitaw. Right hand, nagpakilalang right hand ni Atong Ang na si Dondon, lalaki, Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa bungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilalang kilala ko naman yan sila sa mukha. Itong si Kernel Malinaw, membro ito ng online sabong ngayon na active dahil siya ang CIDG, siya ang PD ng Batangas. Ayan, lalaki ang lumitaw. Iba sa resulta sa
binasa ni J. Costora na may tutulong sa inyong babae. Okay, tuloy natin. Yan. Pero ito, mahirapan tayo to locate the area. Bakit? Kasi ang Ace of Flower is travel and distance. So, ang ibig sabihin po niyan, Mother, palipat-lipat sila. Ang panghahawakan ko po ngayon, Oh, yun. Yung nawalang sabungero talaga, palipat-lipat. No, palipat-lipat. So, kaya nga ang tanong, ano to? Kidnap o ransom? Iba at taliwas talaga sa pahayag ni alias Totoy. No? ay buhay pa sila. Now, pababalikin ko kayo. Titingnan natin ang cards nyo. Kung kayang bumalik ng Friday. So, di pa mahulaan niya sa pagkakataong yan. Kailangan pang babalik daw umano sa Friday. Kailangan pang babalik sila Friday. Bakit kaya? So, kay Bonnie kayo nagpa-schedule. Sige. Pwede nating sabihin nyo kay Bonnie na pinabalik kayo ngayong Friday. Kailangan nating bilisan So, mukhang marami siguro ang magpahula talaga kay G. Costora, no? Kaya may mga nagpa-schedule na sa kanya. At hindi lang itong pamilya na ito, meron pang ibang pamilya na nakita ko na lumapit at nagpahula sa kanya kaugnay sa mga nawawala nilang kapamilya na may kaugnayan sa online sabong. Usually, nagpapa-hold down ako ng cards ng every 2 weeks, no? Pero sa sitwasyon na to, kailangan natin magmadali kasi may life pa. So, kailangan magmadali umano, kailangan mo babalik pa sila tuwing ngayong Friday. Bakit? Dahil may buhay pa, may buhay pa. May buhay pa, palipat-lipat lang. Mahirapan lang kasi tayo nito, ate. Armado ang kumuha ng anak niyo. Tapos may perang involved. Feeling ko hindi lang to online sabong, ate. No. So sabi niya sa tingin, hindi lang ito kaugnayan sa online sabong. Siguro, parang tumama yung iba dahil sa Senate hearing, yung iba dinakip at kinasuhan ng drugs, no? Ng drugs. Pero di natin na siguro kasi kung sinong tao na sabongero ang nawala dito dahil di pinangalanan. Meron transaction ng anak mo. Isipin mo, yung sasakyan nila, may nakaabang na doon sa May meet up sila eh. Nung, di ba ang pinakita sa cards? So nakipagtagpo pa daw. Ito'y taliwas naman sa mga nakita sa CCTV na pilitan talagang hinuli, no? Yung iba pinusasan, naunan pinakita natin. Yung iba, lalo na si John Lasco, pinasok talaga ang kanyang bahay. Sa mga nagpakilalang NBI na itinuro naman ng asawa at ng mga pamangkin nito na nakasaksi na sa Senate hearing na pulis pala ang nagpakilalang NBI. May meet up sila. So, nung tinignan ko yung CCTV match sa cards, nag-antay sila so may tao silang inantay. So, ibig sabihin may kausap sila, may kadil sila. Hindi nila akalain siguro yung kadil nila is mga pulis. Yan. So, palagay natin na ibang issue. Hindi may kaugnayan sa illegal, may kaugnayan sa sabong. May kadil umano sila. Kung may kadil sila, sabi dito ni J.
kostura, baka di nila alam na yung kadil nila ay pulis. Parang lilitaw dito na may kaugnayan sa buy-bust operation na, no? Pulis. Kung pulis, ang kadil nila at ito'y isang buy-bust operation, edi hinuli sila. Kung hinuli sila, ikinulong sila. Nabalita yon. Di yon magiging missing, di po ba? Okay. Tuloy natin mga kapatid. Kasi kusa na rin silang bumaba eh. Kusa silang bumaba daw. Kusang bumaba. Alam mo yung, siguro na-realize na nila, huli na tayo. Yun. Siguro. Sabi niya, na-realize nila. Huli na tayo. Ngayon, ang hirap kasi nito is palipat-lipat sila ng area. So kung pulis ang naghuli sa kanila at walang kaugnayan yan sa sabong, may posibilidad na may kaugnayan sa drugs. Ba't palipat-lipat kung hinuli sila ng pulis? Kung palipat-lipat, wala nang pagkakaiba sa kidnap or ransom yan. Okay, tuloy natin. Pero basta yun ang nakita niya sa braha niya, sa card niya, na palipat-lipat at buhay pa. So, makikita natin ngayong Friday, magsama ka, Mother, ng isang taong bubuksan natin yung third eye. Yan. Magbalik pa sila sa Friday dahil kailangan may kasamang tao, bubuksan daw ang third eye. Tandaan natin, sa lahat ng mga nagsubaybay ngayon, yung third eye ay hindi po yun gift. Yung third eye is a demonic curse. No? Isang sumpa. Meron tinatawag na occult third eye dahil ang psychic ability, bawat isa sa atin, meron tayong psychic ability. At ang psychic ability, mga kapatid, isinara ito ng Diyos. Isinara ito ng Diyos para hindi tayo basta-bastang maharas ng mga demonyo. Because psychic ability is the ability to communicate evil spirits in the preternatural world. So, provided na may kondisyon siya. Deuteronomio Kapitulo 18, versikulo 10 hanggang 14, huwag kayong lalapit sa mga kulto, huwag kayong lalapit sa mga manghuhula. Yun ang kondisyon ng Diyos. So, pag mabuksan ang psychic ability, nauna nating tinatalakayan, 3 level ang psychic ability. Yung tinatawag na occult third eye. Unang level, yung mapansin mo na may aninong dumaan at biglang nawala. O kaya may tumatawag sa iyo. Baka napansin ninyo yan. Kayong mga nagsubaybay ngayon, comment kayo dyan kung may napansin kayo na may shadow o aninong dumaan. O may tumatawag sa inyo. May bumubulong sa iyo. Yon ang tinatawag na first level. Ayon kay Father Winston Cabading, isang exorcist order of preachers, no, na tinatalakay na niya. First level. Second level, yung makita mo na talaga. Ang problema lang, yung iba ay nagpakita, anghel, Birhen Maria, o banal na espiritu daw. Kaya, huwag agad-agad maniniwala dahil merong tumawag sa akin na miyembro daw sila sa Ministry of Deliverance sa kanilang diocese. At tumawag dahil yung isa, pinakitaan na daw umano ng banal na espiritu. At sabi ng banal na espiritu, hiwalayan mo yung asawa mo. O kaya, tumawag sila sa akin, nagkonsulta. Ano ba to? Banal na espiritu ba talaga? Kaya pinalalahanan ko sila. Remember sa tinatawag na
discernment of mystical phenomenon. Kung ikay may asawa, ang first ministry natin ay ang pamilya. Dahil ang pamilya, ang first ministry natin, tandaan natin ito, ang Diyos ay hindi talaga makipagkontrahan sa misyon na ibinigay niya sa iyo. Anong unang misyon mo? Ang iyong pamilya. Kaya, kung may nagpakita sa iyo na banal na espiritu at sinabi, iwanan mo ang asawa mo, abay, delikado na yan. Hindi na yan banal na espiritu. Espiritu yan ng demonyo. O, kaya mag-ingat talaga. Ngayon, balikan natin. Pabalikin sila Friday, magdala ng isang tao, buksan umano ang third eye. Hindi po pwede. Hindi ka pwede kasi ikaw ang bumulot ng baraha. Ay, So yung umawak sa braha, di daw pwede. Kaya iba. Pwede ako. Pwede po ikaw. So pwede siya. Pero itong nagsabi na pwede ako, bukas na daw ang kanyang psychic. Pero, hindi na makaklose po yan, ha? Actually, bukas na. Matagal na rin eh. Sige, kung bukas yung third eye mo, may So bukas na ang third eye niya. Matagal na umano. nakita ka ba sa kwarto ko? So sabi niya, kung bukas ang third eye mo, may nakita ka ba sa kwarto ko? Actually, marami. Okay. Marami daw. Name one. Maliit eh. Pero hindi siya maliit na ganito. Pero ganito siya kalaki. Lalaki. Katabi niyan. So may mga nakita talaga siya. Dahil psychic ability is the ability to communicate evil spirits in the preternatural world. At tandaan ninyo, pag may bukas ang psychic ability o third eye, pwede yang makapanghawa. Sa anong paraan? Halimbawa, sasabihin niya, may nakita ako. Gusto mo bang makita? Hawak ka sa kamay ko. Huwag niyong subukan yan, mga kapatid. Huwag niyong subukan yan. So, ulitin natin, yung second level, yung meron na ka talagang makita. Third level, which is the highest level of psychic ability, maliban na may makita ka na, makausap mo talaga. Yon, kailangan na yon ng solemn exorcism. Open. Tama, mali. Open. So, handa ka ngayong Friday, ha? Ano siya? Tsaka maulap dito sa loob mo. Napakaulap. O yun, iyan nakita umano, napakaulap umano sa loob ng kwarto ni J. Costura. They are protecting me kasi. Yun, ang nag-protect daw. And, So, yan. Tinatalakay lang natin, 4 na taon ito nakalipas, mga kapatid, lumapit sila. Pero ang tanong, nabasa ba sa card ni G. Costura na may mga itinapo na sa bungero doon sa Taal? Kung ang PNP, ang Coast Guard, nangangailangan sila ng kagamitan sa pagsisid sa ilalim ng Taal, si G dito, ang kaniyang kagamitan, dapat buksan daw ang third eye na mariending ipinagbabawal. So tinatalakay natin ito, mga kapatid, dahil kung kayo'y Katoliko, dapat alam ninyo